Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Ayun na. Okay po, welcome sa ating Farmer's Talk Saturday edition. At siyempre, kasama ninyo ang Team Attovy. Welcome po namin kayo every Saturdays and Tuesdays sa Farmer's Talk po. Sana po bigyan nyo kami ng konting oras para may matutunan tayo o may ma-share man lang tayo sa ibang netizens tayo. Tama po. At marami po tayong pag-uusapan ngayon na iinog lamang sa paksang pag-aalaga ng native pigs. Yes. Maraming interesado dito. At gusto ko rin malaman. Saka yung iba na gusto sanang sumubok pero walang mapagkunan, baka makatulong din tayo. Nanood lang po kayo, baka marami kaming may tutulong sa inyo. Yes. Okay, ready na po kayo? Ready kayo mag-post sa amin ng message sa ating Facebook? And ngayon pa lang, meron ang dumating dyan, si Shelwe Roxanne. Tsaka si Malaka Peter. Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning. Bago sila matabunan mamaya. Okay, so simulan po natin mga kaibigan. Narito po ang ating paksa. Yan. Paano mag-alaga ng native pigs? Ayan. Pero paano natin malalaman kung paano mag-alaga kung hindi natin alam kung ano ang advantage? Yes, opo. Kasi yung iba, ano ba talaga itsura ng native pig? Baka walang idea yung iba eh. Ang difference nila dun sa mga usual nating nakikitang Good morning, Miss Anna. Yes, good morning. Dito lang ako. Dahil hindi ako nawawala. Advantage, sabihin ay benefit. Kumbaga, bakit ka mag-aalaga ng native pigs kung hindi mo nakikita yung advantage, di ba? Or, ang dami kasing nagtatanong, kikita ba dyan? So, para malaman natin kung kikita, narito po muna ang ating advantages. Yun. Ayun. Ayon sa Department of Agriculture Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center, Organic Agriculture Research and Development Center, ang mga Philippine native pigs breeds ay from Marinduque, Bai, Chaong Black, Abra, Quezon, Mountain Province, at Kalinga. Kalinga. So, may mga origins din pala na may mga probinsya rin pala itong mga native pigs natin. Yes, oo. Pero hindi nabanggit yan. Meron din Nueva Vizcaya, Bondok Peninsula. At saka Ilocos at Hala-Hala pig breeds. Saka sa Mindoro, meron din silang sariling native pigs. Kumbaga, yun yung mga pinagmulan. Ito yung mga mother pig breeds. Na mula dyan, meron pa uling nakikreate na pig breeds na akala natin original siya. Katulad ng Berkhala,
Johnny, Libtong, Kaman, Coronadel breeds. Yan pala ay hango lang sa Ilocos at Hala-Hala breeds. Ang crossbreed siya ng mga Kumbaga, native pigs. mula doon, nag-grade Nag-grade sila. So, yung itong mga nabanggit natin, maaaring iniisip natin, ito na talaga ang mother pig breeds. Pero meron pala silang pinagkunan sang-ayon sa BAI at DA. Normally naman po kasi pinag-uusap pagka pinaghalo o crossbreed natin yung ibang, may mas magandang results. Kasi more meat production, more yung mga anak. So, depende po sa business. Tapos, kaya aalamin nyo rin po kung anong klaseng native pigs yung dapat at gusto nyong alagaan. Ay, mabanggit ko lang yung sa ano yung Hala. Yan ay crossbreed ng native sa Berkshire. Oo, tsaka yung Ayan, Hala-Hala. Yes. Oo. Ang una nakadiscover na yun yung 1960-70 sa UPLB. Yun, trivia. Isa sa mga professor. Oo, diba? Yeah. Alam nyo ba? Alam nyo Hindi, ba? konting na, ano ko lang yan, na research ng konti. Ayan. Yeah. O, di ba? Additional information po yan, mga kaibigan. So, dahil sa ito, konti lang po yung minention namin dito na sang-ayon sa BAI Southern, ano? Kasi Southern yan eh. So, yung Southern lang ng concentration niya. Narito po ang ilang ideya kung anong itsura nila. Pero most of them, kung mapapansin nyo, may snout. Yung mahaba yung Mahaba. So, Oo. isa-isahin natin. Number 1, yung Mountain Province breed, Abra breed, Kalinga Boar, Quezon breed, Bai Chaong Black, tsaka yung Marinduque breed. Tsaka yung, syempre, hindi po natin na-mention yung iba, di ba? Pero sample lang po yan. Yes. O yan, yung isa pang trivia, kasi bakit BT? Yes. Ano ibig sabihin ng BT? BT, ibig sabihin, sige, yun na. Hindi. Kasi minsan nakikita natin sa Facebook, lalo na sa mga groups ng native pigs, ang sabi nila, anong alaga mo dyan? BT. Oo, galing Chaong yan. Sarili nilang breed na kinrossbreed na galing Benguet, Marinduque, plus yung kanilang native. Kaya, gawa na, Quezon. Baka Chaong. Yun. Bai. Yun, basta yun yung sinasabi lang nila, kaya biniligyan nila ng BT. Yun. Crossbreed ng Benguet, Marinduque, plus yung Quezon na native pigs. Pero Yan. ang pinakamukhang native dyan yung yung Mountain Province, yung talagang... Tsaka, sinasabi nila, itim na itim talaga. No? Quezon breed yan, itim na itim. Tsaka yung Mountain Sa Chaong kasi hindi masyado black siya, pero parang Gray. pale. Pale yung pagka-black. Ma'am, pa-focus naman natin para makita na mas pa. May tinatanong po si Miss Luz, bakit daw po hindi nakasama yung Mindoro breed? Nabanggit na po. Kasi nalunod. Kasi yung sa Roro, na-stack. Yun. Kaya, next time, papakita natin kung ano tsura. Nakasakay pa sa balsa? Dinadala pa po. Yan. Kaya po, ideya lang po yan. Kung ano yung mga itsura. Most of them are black. Yes. Grayish to black or pale black. And then, ang katangyan, snout, yung mahabang Tapos yung iba po, merong sungay sa snout. Yan. Wild talaga yan. Well, yun talagang pinakakatutubong baboy. Oo. Tsaka kung mapapansin nyo po, pag native, maiikli ang tenga. Kaysa sa mga whites. Ang isa pa, mapapansin mo yung magbad ng puweta nila, medyo mas manipis. Matulis. Matulis. Tinitignan ko kasi yung tenga ko eh. Ay, sa native. Oo. Tapos, kaya po natin sinasabi yan kasi para may ideya rin kayo, yung binibili yung lechon, kung native yan o hindi. Mamaya bibigyan pa namin kayo ng tip kung ano itsura ng native talagang lechon. Okay? So, paano natin dapat alagaan ang native pigs? Pupunta na tayo sa major part. Yung pag-aalaga ng native pigs, napakasimple lang po ng mga requirements niyan. Una po, paghahanda ng kulungan or pabahay. Yan. Sunod yung pagbili ng aalaga ang baboy, edad at timbang. Sunod is pagkain at inumin or sistema. Yeah, protection laban sa pagkakasakit. Ibig sabihin, malakas ang resistensya ng native pigs. Yung panahon at pagbebenta ng buhay na baboy. Kasi, may iba gusto pag fiesta lang, o kaya pag holidays, yan. Rekomendadong edad para katayin ang native pig ay 6 hanggang 8 buwan, ang pinakabata hanggang sa nakatatlong pag-aanak o parities. Ayan, busisiin natin isa-isa yan. Yes, apo. Yung paghahanda ng kulungan or pabahay, napaka-simple lang po ng requirement yan sa native pigs kasi usually nasa po sila sa kabundukan. So
meron kayong maluwag na lugar, pwede na po yun. Tapos medyo babakuran nyo lang, okay na po yun. Kumbaga pagala. Yung Opo. iba nga, tinatali lang, tapos inilalagay lang sa ilalim ng kanilang Tali sa manggahan. puno. Yun, Opo. mangga ng nyog. So, napaka, Huwag lang makukuha ng Oo. Yun. Yun ang pinakamalaking peste. Tapos ba't yung ibang, pag pinag-usapan yung kulungan, required ba na yung sa lupa? Kasi ang hilig nila sa putik talaga. Yes, opo. Ikot sa putik. Yung kasi yung habitat nila eh. Oo, yun, usually yun, kailangan yung nila kanilang- maka-adapt sa habitat nila. Na nagpuputi. Hindi katulad ng puting manok, ng baboy. Hindi yung sinasabi nila na laging puti, yung standard na puti, tapos sa native. Kasi talaga, ang behavior nila, gusto nila talaga yung gumaganon sila sa lupa. Usually po kasi pagka mainit ang panahon, naguhukay sila. Yung snout nila ginagawa, hinuhukay nila hanggang makagawa sila ng pan. Tapos sila Doon sila hihiga. naglulublob. Yun. Kasi nag-a-adapt naman po sila, pumipili sila. Pag po mainit, doon sila sa sa pan. Pag malamig, doon sila pupunta sa mga Because they dahon-dahon. would like to protect their skin. Yan. Okay, Dapat pala pumunta kay Belo. Oo nga. At saka yun sa Ano pa? paghahanda din ng kulungan, kaya nagkakaroon din, kasi dati pagala yung ginagawa, ngayon may kulungan na panlaban din nila, protection para sa panahon, para hindi rin sila kaagad dapuan ng sakit. So, ibig sabihin, kahit naka-range sila, dapat may isang kulungan na pagdating ng ulan o sobrang Yes. init, meron silang masisilungan. Masisilungan. Importante Okay, yon yung may sisilungan. Yun. And then, sa pagbili po ng aalagaan baboy, paano ba yan? Paano sistema niya? Okay, Tinginan tayo. Tinginan na lang tayo. Tinginan, sige. Number one, pinakasimple po kasi kung gusto nyo po mag-alaga talaga ng native, ano yung available within your area. Yun. Kasi Yes. yung comparison nung, bakit yung baboy mo ganito, bakit yung baboy namin ganito, yung sa kanila ganyan. Kasi depende ko saan nanggaling po yung ating alaga. Pero kung ang available at gusto nyo talaga mag-alaga ng native pigs, mag-search muna po tayo yung within the area para yung kung paano inalagaan ng pinanggalingan ng biik, makukontinue na lang or i-enhance o innovate nyo para mas madali po yung pag-aalaga. Oo. Tsaka, normally naman, parang sa puti din, meron nagbebenta ng tigta 10 kilos. Aba. Pero sa kanilang, sabi nila, sa mga groups na mga native, pigs sa Facebook, normally daw ang kanilang binibili, yung talagang stable na, yung nakawalay at 60 days old. Yan, Yes, yun ang opo. common practice daw po nila. At ang average mature weight ay 40 kilos, pero ranging from 30 to 50 kilos, Yes, nagbebenta na sila. Kasi Yeah. yung iba na gustong ilitsyon niya, yung iba ayaw naman masyadong malaking litsyon. So yung iba medyo compact lang, 32, yung iba nga 20 pa lang ma'am net, depende sa request na nagpapalitsyon. So yun yung normal. At the same time, yung edad kasi niya dapat yung medyo tender pa yung meat. So 2 months. dapat matapa-tapa. 2 months. Usually, yun ang recommended paglilitsyon na masarap na litsyon daw. Kasi, Oo. 60 days old, no? ang tawag dito, ang kanyang pagkain pa lang, pure na gatas. Iba kasi ang lasa kaysa dun sa malalaki. Okay? So, isa nga palang maisingit lang natin mga partners na isa sa pangunahing advantage sa pag-alaga ng native pigs kung gusto po ninyo ay because of the low input requirements. Yes. Oo. So Yun hindi yun. kailangan pakain ka ng pakain niya kasi talagang yung Mamaya body pupunta niya. natin yan si Miss Ana, no? Yes. Tama. So in short, mas maliit ang kapital niya. Yes. Tapos sabi din nila, yun nga, especially yung baboy ng kalinga, para daw maamo at saka mas marami kong mga anak. Mas maamo ba yan? Problema pa man din nila minsan yung mga Sobrang hindi ilap. na mahawakan, no? May Kulit nakikita yan, akong ganun eh. Yun yung yung mga purong native. Talaga yung itim na masulit. itim. Yun. Saka konting galaw mo lang, tatakbuhan sila. Takbo, mailap, Saka mailap. mabilis, ma'am. Yung sa yung kalinga na boar, na baboy. Manok tsaka ball. 1-1. Ayun, parang mas maalaga sila sa mga big nila. Yun ang sabi nila. Parang maganda yata yun. Isa din kasi sa batayan ng pagpili ng baboy, yung maalaga talaga sa mga biik. Yung mother na maalaga sa mga biik nila. Opo. Oo nga, no? Yung motherhood nila mother kasi instinct parang may nila. instinct sila na hindi nila madaganan yung kasi wala nga silang farrowing pen katulad nung napag-usapan natin nung nakaraan. Usually, kailangan mataas yung motherly instinct nila para hindi nila nadadaganan yung mga anak nila. Ako personally, masabi ko lang, medyo natatakot ako mag-alaga ng native.
Kasi sa nakikita ko yung mga minsan binibisitan farm, talagang nakaganon yung parang susuwagin ka. Oo, ayun. Baka bigla na lang mag-anyong tao, bigla At na, saka aswang pala. Meron sa Facebook, nagsasabi, hinahabol sila. Dati nahawakan nila, ngayon hindi na. So, kumbaga, maganda. Yan yung kung tinatawag nila sa Palawan is baboy ramo. Endangered species talaga siya na hindi siya Talagang pwedeng wild. hawak. Oo, yun. Wild talaga siya. Saka yung mga biik, hindi mo na kailangan putulan pa ng mga ngipin. Tapos, syempre, pagkaanak nila, pwedeng hayaan mo na lang yung pusot kasi mas madaling mag-heal. Pero, although na yung mga standard natin ng mga biik na puti, pwede rin naman din ganun. Pero, kailangan silang putulan ng ngipin. Pero, ang native, pwedeng hindi na. Pwede mo nang, yung iba nga, hindi na nagtuturok ng mga vitamins, mineral Yun. Kasi mataas yung resistensya nila. Karamihan po, hindi na sila nagbibigay ng mga vitamins and minerals. Oo. Kasi kaya na mag-adapt ng pigs sa Yes, environment. oo. Tsaka matibay daw po talaga parang semento Isa din yan sa mga biik yung hindi na kailangang ikulong dahil kapag hala sila, nakakadagdag sila ng iron. Oo, kasi kinakain nila yung lupa. Kasi mataas ang iron content ng lupa. Ba't tayo yung pala, no? Mataas pala yung iron content. Kumain tayo ng lupa. Joke lang yun. Iba naman yun. Pero karamihan na nakikita mo na nakagala nga lang yung mga leader, yung mga winnings, yung mga biik, sumusunod pa rin sa nanay. Oo. Hindi katulad Masunurin sila. Basta mga native. Isa yan sa characteristic ng mga baboy. Pero, may karakteristik din yung ibang mga native pig breeds na kapag sila'y nanganganak, hindi mo sila dapat hipuin habang nanganganak. Hayaan lang. Huwag mo rin hipuin yung biik nila. Hayaan mo lang, mas active no? At saka wag daw iiyakin yung mga biik habang nanganganak yung... Oo, gagalit sa'yo. Gagalit, no? Oo. Kasi pag hinawakan yung biik, nagkakaroon ng cannibalism. Kinakain po nila yung mga anak nila. Ayaw na nilang pahawakan. Okay, so yun po, ilan sa mga katangian and of course advantage na rin na inyong naririnig sa atin. Baka sakali meron po kayo na i-share nyo lang po sa ating Facebook. Now we go to nutrition. Yes. Which is very important part of our discussion. Oh, yan. Kasi sa native, kahit ano lang ipakain mo, meron tayong darak, may kangkong, yung kamoting kahoy, yung kamoting bagin, pwede yan. Root crop, saka yung mga dahon-dahon, pwede natin. Pero kung magpapakain po tayo ng gabi or kamote, kailangan iluluto na muna. So, mas masustansya at mas madaling kainin ng mga baboy ramo o baboy na native. So, yung darak, yung iba, actually, yung mga pag-aaral sa UPLB, dito sa May Quezon, ang pinapakain lang nila yung darak. Mostly yung darak lang. Yung kumbaga yung pinaka-supplement nila as doon sa feeds. Hindi na sila, pwede naman sila maghalo. Lalagyan nila lang ng by ratio ng mais, darak, at saka soya. Yung tatlo lang yon. So after nun, pwede na sila maglagay ng kangkong, gabi, kamoting kahoy, mga scrap na vegetable, pwede. Prutas, pwede rin nilang kainin. Kumbaga, hindi sila mapili. Kung ano yung binigay introduce mo at kinain, okay. Okay, oo. Yun yung mga dapat mga biig pa lang, una pa lang, gano'n lang yung pinapakain natin. Kasi may mga katulad nung iba na bumili, siguro nasanay sa feeds, hindi sila nakain ng mga mga ritaso, darak ng darak lang, tapos may tubig. So, kung mag-aalaga tayo ng inahin, biig pa lang, sasanayin natin kung ano yung available na feeds na meron tayo para masanay sila. Magtatanong lang po ako, yung sinabi nyo, halimbawa yung biik, kapag nanganak, dede. Tapos, kailan sila kakain ng mga pwedeng kainin? After 2 weeks, after 1 week nga, ni-introduce mo na pagkain, nakain na sila. Ano yung pwedeng unang introduce sa kanila? Yes, yung konti pa lang, pwede na silang kumain ng mga gulay-gulay lang. Tapos, kangkong. Tapos, after 2 weeks, pwede mo na siyang pakain ng mga kamote na nilalaga na parehong kinakain ng mga inahin. Pwede na natin introduce sa kanila. So, parang ang mga bake, hindi sila ganong kaselan. Ayun. Oo. Ito pa, marami po akong tanong actually sa pagkain. Yes. Meron po kasi tayo nakikita na ilang groups ng native pig sa Facebook. Iba-iba sila eh. Meron nakikita ka nagluluto. Tapos may sasagot doon, ako hindi na ako nagluluto. Kasi dami kong alaga. Ano ang talagang safe na gagawin sa akin? Mas safe po talaga yung lulutuin.
Kasi mas mataas yung nutrition pag niluto ang isang, lalo na yung root crops. Pero yung mga dahon, pwede naman nating i-chop lang tapos ibigay na natin. Kinakain niya naman. Pero mas nag-i-enhance yung nutrient na makukuha ng native pigs kung lulutuin natin, lalo na yung kamote, kamoting bagen, gabi. Mas healthy ipakain sa kanila, lalo na kung nagbibigay lang tayo kung hindi natin inaalis yung balat. Kasi lalo na yung sa kamoting kahoy, may mga cyanide yan. So, kailangan kung magbibigay tayong hilaw, asilang natin yung pinakaunang balat. Kung hindi tayo nagluluto, tapos hugasan ng mabuti bago natin ipakain. Pero kung tayo ay magluluto, alisin natin yung unang balat, and then, pag maglalaga tayo, huwag nyo tatakpan para mag-evaporate yung cyanide. Oo. Tapos, pati yung gabi, ganun din. Alisin natin yung balat kasi madaktayan, which hindi natin alam kung ano yung variety ng San Fernando. Yung San Fernando gabi. Oo. Iba-ibang variety pa rin yan. Yung San Fernando gabi, dahon tsaka bunga pwede. Oo, pwede po. Pero yung pinaka-dahon na malaki, hanggat maaari, wag na natin pong pakain. Hanggang, siguro ito yung pinaka-root. Tapos hanggang kalahati lang nun. Kasi dito, iba na po yun yung structure nun. Pwede natin siyang ipakain sa ibang alaga natin, mga ruminants pwedeng pakain. Pero yung may mga baka na hindi kinakain yun. So, patapon na yun. Wala bang danger kung sakali man na puro kangkong. Yung mga matataas na minerals, halimbawa lang, mga isang klase lang, wala bang danger pag gano'n? Wala naman po. Kasi, iba kasi yung behavior ng mga native pig. Kaso nga lang, kung ikaw ay meat type or nagpapalaki, hindi masyadong ganong lalaki yung baboy mo. Kasi kulang sa nutrition. Kailangan, isusupplement po pa rin, kailangan kompleto pa rin, may energy, may vitamins, may protein, and then yung mga amino acids na pwede nating makuha dun sa mga feeds na ibibigay natin. Sa kanya, kailangan din may supplement pa rin sila. Isa na lang. Kapag ba ganong native pigs, ano ang advantage kung commercial feeds ang bibilin o yung mga sabi natin raw mats sa sinasabi mo kumpara sa mga trash veggies na pinapakain? Oo. In terms of cost, syempre mas mura kung yun lang kasi naman nung unang panahon daw ang kinakain lang talaga ng native is yung mga dahon-dahon, ganun, lumalaki naman. Pero ang disadvantage doon, kung meat production tayo, naglilitsyon tayo, gusto mo makuha yung tamang timbang in this month, makukuha mo. Pero kung okay lang sa'yo, okay lang yon. Pero kung ang production natin is meat type talaga na business type na maglilitsyon tayo, kailangan i-supplement pa rin nyo ng feeds na may darak, may gana. Kasi meron naman, kung wala kayong available na mais, darak, soya, pwede po tayong gumamit ng commercial feeds na available sa market. Pwede po nating isingit dyan yung 1:5 natin. Kasi pwede sa 1:5 sa native. Nalalagyan din na natin ng ratio. Tapos, pwede nating lagyan din yung mga available na kamote, gabi, kangkong, yung tricantera, yung water lily, pwede rin po yan nating ipakain sa native. Ad libitum? Ad libitum, yung 1:5. Merong stages po tayo or may feeding program tayo na sinasabi dyan. Kasi pagdating ng biik, ang kinakain lang po is 600 to 700 grams per head per day. And then pagdating po ng starter yan, ay ng grower, kumakain lang yan ng 700 to 1 kilo. So, konti lang kinakain niya. Pagdating niya ng finisher, dadagdagan mo na lang ng konti na 1.5. Ganun lang sila kakaunti kumain ng pagkain. Pero yun, i-ratio mo yun, yung 20% doon, ad libitum ng iyong mga forages, yung mga legumes, pwede nating pakain yan. At saka yung mga kamote, dahon ng kamote, yung talbos, pwede nating pakain yun. Ma'am, madagdag ko lang siya, sinabi nyo kanina yung mga trash veggies. Dagdag sipag lang po na, kunyari, hahakot kayo sa mga palengke, lalo sa umaga o sa hapon, hindi po diretso natin pinapakain to, huhugasan din po natin to. Kasi iba po, talagang binasura na ng iba, konting linis lang din po. Siyempre, kakainin din natin, gusto natin malinis. Dapat yung pinapakain din natin, may proper cleaning procedures. At kung yung sina-advise nga ni Mayora, na dapat lutuin po natin. At saka pakwan, kinakain nila yan. Mas gusto nila yung pakwan. Kung mangga ipapakain natin, yung medyo Indian mango, nakain yan Alisin lang natin yung buto.
kasi mapait yun. Saka kung medyo kalabaw, alisin natin syempre yung buto. Ang kambing, kinakain yung pati buto kinakain. Ang kambing. Okay, so ito na tayo doon sa proteksyon laban sa pagkakasakit. Nagkakasakit ba ito? Yes, lahat naman po ng living organisms nagkakasakit. Ang kagandahan lang po sa native pigs, mas matibay yung immune system nila. Ang kailangan na po, lalo sa iba nag-aalaga na gumagamit ng pan, make sure na may proper curing din. Dapat hindi parating basa Dapat natutuyo siya, tapos babasain yun may ibang parte ng lupa, kasi mas gusto talaga nila sa lupa. Ibang part naman babasain nila, hindi dun sa isang lugar na lang. Kasi syempre, kung may moisture po yan, at kung may lupa, tapos may konting dumi-dumi ng ating alaga, syempre may bacteria rin po na build up dyan. So, ang curing po natin, pinakasimple, hayaan nyo matuyo sa araw. Pag nag-dry na po at nagbiyak-biyak na yung lupa, pwede ulitin yung lupang yun. Saka, ang pinaka-laging nagiging sakit normally ng native, yung parasite. So, kasi, parasite, yung pagtatae, and then yung galis. Yan yung po, 3 major na sakit lang talaga ng native. Tapos, yung iba naman, madali nila makure lalo sa bundok kasi may mga herbal na plants na pwede nating gamitin sa kanila. Halimbawa, sa pagtatae, pwede nilang gamitin yung kakwate, bayabas, yung star apple, yun. Ano pa ba? Kaya mas maganda isuga sa bundok ang Oo, yun, di ba? Yung sambong, pwede natin ipakain yan. Yung mga dahon na mapapait. Oh, yes. Sambong? Hindi siya uubuhin, ano? Yes, yun. Oo nga, tama. Tama nga, pwede nating silang painumin nun, nilalaga pa lang yun. Oo, nilalaga, tapos paiinom natin sa kanila. Pag may mga uwat sipon yung mga native. At saka yung pagpupurga, yung ipil-ipil seeds, pwede pa natin pala Kinakain nila yan, di ba? Oo. Pero may amount yan. Kailangan kung sa mga piglet, kailangan nila ng 1/8 and 1/4 na teaspoon na dapat dry na seeds. Ididikdikin mo muna yon, ika-crush mo. After nun, ipakain mo sa kanya. Ayun ang kanilang, syempre, bawal po yun sa buntis, ha. Huwag natin pupuragahin gamit yung ipil-ipil kasi yung mimosin substance nakakapag stillbirth doon sa mga buntis. Ayan. Ayan. At nabanggit yung buntis, yung hindi pa ho namin nabanggit yung ratio sa 1, kung ilan ba? 1:10, 1:20, ang lalaki, barako, tsaka inahin. Alam niyo ba kung alam niyo ba? Hindi. Yan si Miss Ann. So, alam niyo ba? Sabi na 1 barako against 10 to 20 dami ng babae. Wow, parang ano lang yan, parang itik lang, At saka yung sa kulungan, kung halimbawa lang bibigyan nyo ng kulungan, mga 2 square meters, bawat isa. Parang talaga nakakagala siya kahit pa paano. Siguro po dun sa mga kinukulong, kung sanay po kayong ginagala talaga, yung open farm lang yung ating babuyan, paalagaan, pag nabuntis po yung ating inahin, i-isolate po natin kasi syempre kailangan ng extra care at protection po ng ating inahin. Baka dyan magkaroon yung stillbirth, tapos may extra nutrition, mas napofocus po natin sa mga ganyan. Tsaka nag-aagawan sila. Di ba kapag isa lang ang barako, tapos ang daming babae doon. Ang haba tapos ng hair ng barako. Nag-aagaw yung babae. Kumbaga parang may mga selos-selos doon. Hindi dagdagan ng barako. Kaya hinihiwalay kagad. Swerte naman ng barako. Swerte naman ng barakong yan. Actually, pagka-shipping nga lang doon sa isa, dapat ihiwalay na. So, ganun, ma'am. Puputaktihin siya. Dudumugin siya. So, ibig sabihin, hindi nangangailangan ng native pigs na madali mag-inhit sila. Ibig sabihin. Makakita lang ng barako. Parang rabbit. Diba? Ang rabbit kasi walang estrous cycle eh. Wala. Basta makakita lang sila. Ayun. Game na. Grabe, game na. Pero pansinin nyo, yung mga native nating aso, compared sa mga napunta sa aso. Bakit mas madali mag-mate yung native nating aso, yung aspin natin, compared sa mga may breed? Kailangan shooter ka pa. So parang gano'n lang din sa kasi nakikita ko din yan kasi pagala yung native natin eh. Isa yun eh, isang nakakapagpa-trigger ng kanilang hit.
Okay. Yung next na pakita natin, medyo nabanggit na natin yan. Yung panahon ng pagbebenta ng buhay, na, di ba, nabanggit na po natin pare-pareho yan. Kung gusto nyo, pwede nating i-review uli. Yes. At saka yung rekomendadong edad para katayin, ayan, andyan na po yan. Yan. Okay, so napakahalaga po. Okay, so puntahan na natin, bakit talaga kayo mag-aalaga ng native pigs? Narito po yung ilang potensyal. Siyempre, number 1, ibenta ng buhay sa biyahero, 150 to 180 per kilo. At present, at present. Mahal. Mas mahal talaga yan, ma'am. Matagal na alagaan yan. Yung sunod is karnehin at ibenta ng sariwa. Sa Quezon, 250 to 270 ang bentahan ng native meat regardless of the body part. Mas mataas doon. Yes, mataas. Katayin at ibenta ng frozen. Yan. Lechon belly, tsaka lechon kuali. Ay, pinakamatindi yan. Sarap yan. Let's overload. Yes. Lechon overload, almusal. Wow. Ayan, mga lutong ulam tulad ng sisig, lechon paksiw, at iba pa. Yan. Oo. Sarap. Susunod naman yung gawing chicharon. Yes, oo. Yan. At Di pa saka, ako nakakatikim syempre, nun. process, yung longganisa, embutido, tapa, tosino, etc. So, yan po yung mga potential na pwede natin gawin at huwag sana tayong masanay na puro buhay lang ang ating ibebenta. Kasi nakikita natin ngayon, problemado sila. Yes. Pero doon sa mga tao hindi kaya mag-alaga, pwede sila bumili nga doon sa nag-aalaga, tapos i-process itong mga to. Katulad yan, magawin lutong ulam, i-process food. Para baka kasi yung linya nila para sa ganun eh. Actually, may nabasa ako dito sa may Cavite lang. Isang restaurant na ang hinaahin nila is native pigs. Alam mo yun napanood ko sa YouTube, ang kanilang 1 kilong longganisa is 750 per kilo. Yes. Grabe. Yes. Tama yun. Doble yung kanilang kita. Pinakita din doon magkano yung naging principal nila, yung pondo nila. Tapos magkano yung kinita. Biruin mo, no? Pero alam niyo ma'am, kaya hindi ganun karami yung nakakaalam ng lasa ng native pigs. Kasi konti lang ang native pigs talaga. Yes. Hindi katulad ng mga puti na tinatawag natin. Maraming backyard farmers na may puti, may mga malalaking farm, may mga puti. So yung lasa nung puting baboy, yun yung accustomed tayong mga Pinoy. Yes. So, pero once na try nyo naman po yung native pig na meat, medyo, i-compare nyo po, magkakaroon, may distinction eh. Although 20% of the market sa ng native pigs, yun lang, 80 ang puti, 20 ang native pigs. Sabi mo nga. Pero, dyan papasok. Pero, hindi pa rin nawawala yung paghandaan. Yun. Diba? Masarap yan. Kaya nga ginagamit yung salitang lasang native. Yun. Diba? Nabanggit po ni Ma'am Ana yung tungkol sa kitaan. Kasi sabi nga natin, nire-resolve po ng Team Atobi yung ilang mga suliranin sa ilang lugar, kasi hindi naman lahat, ay nagkakaproblema kung paano nila ibebenta ang kanilang inalagaan. Minsan hindi nakukuha. Minsan naman medyo mababa ang presyo at nagre-reklamo sila, nababarat din sila, di ba? Ang problema naman, yung hahango, hindi mo pwedeng kunin lahat ay ipoproduce nyo kung wala rin siyang paggagamitan. So, tutulungan namin kayo mag-isip, gaya ng sinabi na po ni Ma'am Ana, sinimulan na niya, pwede kayo mag-isip kung paano iproseso yan, iluto yan, pagkakitaan. Bigyan namin kayo ng comparison. Huwag kayong masanay na ibebenta lang ng buhay. Tignan nyo itong sample natin. 33 kilos po ang live weight niyan, buhay. I-times na natin sa 150, wag na po tayong bumaba sa 150. Ang resulta ay 4,950 ang iyong naging benta. Siyempre, may iawas ka pa dyan. Pero kunyari, wala nang iawas. Versus meat processing, tapa lang po ito, hindi pa longganisa, lalo na sa longganisa. Ito, talagang karning-karne ito. Wala man lang masyadong additives. Nakatulad ng longganisa na mayroong extender. Okay? So, 13 kilos lang gagamitin natin, hindi po 33 kilos. So, 20. Isang buo yung 33. Ito, 13 lang, lean and fat. Ang output po niyan, makakagawa kayo ng 63 packs at 250 grams. Isabihin, 1/4 ang laman ng bawat supot. 125 pesos, pinakamababang presyo bawat pack. Tapa yan eh. Di ba? Iba yung native. Masarap diba? yan eh. Ngayon, cost of production is lumalabas sa 3,417.7.
ang benta mo is 7,875, profit mo, kita mo talaga tubo is 4,457.30. Aba, halos habol lang doon sa isang buong baboy. Yes, oo. 20 kilos. Ilang pa'y natira kung kakatayin mo yan. So, marami ka pang 20. pwedeng ibenta dyan. Ang laki na nan. Oo. So, Isip-isip din. isip-isip. Oo. Ngayon, doon sa lechon naman, bigyan pa namin ka idea para kumita. Ang ideal weight para sa native lechon na iproseso ay 30 to 50 kilos. At kung ililechon ay 15 to 20 kilos. So, mas bata. Okay? Oo. Next. Ayan, tips sa itsura ng native lechon. Una dyan, yung may diretsong buntot at hindi putol. Oo, diretso. Sunod dyan, yung maliit ang tenga, yung hindi siya ginupit Okay. Ginugupit talaga. Ayan, next, malutong ang balat, maski 5 oras na ang nakalipas. Oo. Sarap. Yes. Mahaba ang uso. Yan. Oh, yes. Yan, Next, ma'am. may manipis na taba, dikit sa malutong na balat. Wow. Oh, sarap na. Nakakagutom. Tip po yan mismo ng naglelechon ng native. Para kasi minsan, siyempre tatalo rin siya sa market. Pag sinasabi ng iba, native yun sa amin, hindi naman pala. Oo, para magkaroon kayo ng tip na yung pala ay talagang native. Ayan. So, additional po. Yung, kasi katulad, mamaya i-discuss natin yung mga areas kung saan common na nag-aalaga. Mamaya discuss natin yung opportunities doon sa ibang lugar. Kasi kailangan, sila lang ba ang producers? Hindi ba pwede sa atin? O pwede ba tayo humahong galing sa kanila, tapos i-breed natin dito, tapos dito tayo mag-alaga, dito na rin tayo magnegosyo. Mamaya discuss natin yan, ma'am. Abot po tayo doon. Ganun ba? Mamaya pa yun? Di ba pwede ngayon na? Di ba pwede ngayon na? Gusto nyo, okay. For example, hindi, okay lang naman. Saan nagmumula? For example, meron tayong mga native pigs coming from Agra, Kalinga, Mountain Province, Marinduque, Quezon, Iloilo, and Davao. May mga iba sa Nueva May Vizcaya. Iloilo din. Yes, yes ma'am. Yun ang akala natin. Akala natin mas marami dito sa North Sa mountain, or South. Mountainous. oo. Meron din po sa mga provinces ng Visayas and Mindanao. Ngayon, yung sa mga nasabi po namin, ano yung mga normal na areas? Simulan natin sa Luzon. Meron tayong Cagayan. Meron tayong Pampanga, Bulacan, Tarlac. Oh, yes. Tapos, Sa norte. Metro Manila. Yan. Meron Next din. natin. Tapos sa mga areas ng Cebu, Negros, Jensan, sa Mindanao area, ito po yung opportunity kasi masarap po talaga yung lasa ng native. Kaya nga, ito yung point of comparison. Sample. Lasa native, di ba? So may opportunity po tayo mag-alaga ng native pigs doon sa mga areas na medyo wala. Ayun. Pero yung Metro Manila, interesting kasi meron talaga nag-aalaga, ginagamit as lechon, kaysa magbiyahe pa sila ng galing sa province, dito na nilalagaan. Kung natutulungan naman natin ng technology ng Atobi na walang amoy, walang hassle sa kapitbahay at sa community, lumalaki yung negosyo. Oo. Ikaw, sir, nakatikim ka na ng native? Ang native, yung native pig na tinapa, pero yung lechon, hindi po kasi ako kumakain ng lechon. Nakatikim ka na pala, kami hindi pa eh. Nakarami po ako niyan nung tumira ako sa Mindoro Oriental. Sa Mindoro. Pupunta tayo Mindoro. Yun. Native. Ito, hindi rin nakalagay. Marami rin po sa Pag napansin nyo lang po sila, hindi naka-fence yung baboy, nakatali. Tapos nakasilo lang sa ilalim ng bahay. Yeah. Pero ngayon yung mga modern na nagne-native, hindi na nila pinaparange, talaga may kulungan na. Mas maganda kasi nga mas ang maayos, native mas prone kasi sa parasite. So may year 2016 may experiment yung taga-Bai dito sa May Quezon. So nakita nila na ang parasite ay natatransfer din sa tao. So nagkaroon sila ng experiment na kanilang nirecommend na hangga't maaari yung mga native pigs sa ngayon ay kailangan mga nakakulong hangga't maaari. Tapos yung kulungan nila nirecommend din nila na hindi semento. Pa rin? Ipa, may sodas. Tapos yung pinakabao ng nyog, kailangan nakalagay. Kasi yun ang gusto nila. Yung bunot. Ginagano nila yun eh. So, mas maganda. At saka, kita nila na mas madaling lumaki yung mga native pigs. Yan. Kasi pa ma'am, pwede nyo rin isama din sa mga nagtatanim. Lalo na, for example, sa palay. Kasi di ba yung iba magpapakiskis o magpapadala ng mga palay nila sa kono. May nakukuha silang darak. Pwede na pakain yung darak nila, sasamahan natin ng technology para mas maganda yung sustansya na kukuha ng ating native pigs. At the same time, yung waste nito, nagagamit natin sa ating mga tanim. So, paikutin lang natin yung lahat ng trash netong crops, pakain natin sa baboy.
yung waste ng baboy, ibigay natin pataba sa ating mga halaman. Yes. Maalala ko po yung binabanggit natin na 1:5 hog budget feeds. Kung ito, Miss Ana, ipapakain natin at halimbawa ad libitum na rin, mas makakamenos ba ito kaysa doon sa bibili ako ng darak, bibili ako ng soya, ng mais? Yes. Ganon. Kasi ang darak ngayon, kung ngayon nasa 15 pesos per kilo na. Pero kung i-formulate natin yung commercial feeds plus yung darak, yung 1:5, lalabas lang po ng 13 pesos per kilo. Balansyado na. Kumbaga, depende pa rin dun sa commercial feeds na ating gagamitin. Pero, hindi lang po lalabas siya ng 15 pesos kahit nag 30 pesos pa yung commercial feeds mo. Iyon po, may kasama na bang technology yun? Yes, kasama na po yung meron na tayong technology, yung ating Atovi, NBM, 1:5 plus yung ating commercial feeds. So, or kung meron pa rin tayong darak or mais, pwede pa rin natin i-ratio yan. Kung libre, Oo. Mas lalong mababa yung kasi cost mo. Kung bibili ka, para lang doon hindi ka makakamenos. Yes. Okay. Dagdagan na po natin para sabihin naman ninyo paano kayo nag-arrive doon sa profit na yan sa tapa. Okay? Bigay namin sa inyo yung ginamit pong recipe dyan, kaya umabot sa ganyan po ang production cost. Okay? So, ito na po, para talagang kabuhayan. Susulat ko rin yan. Ayan. Konopya ko lang dito. Pero Okay. take note nyo rin po para kung interesado kayo mag-process kasi kikita ka ng pagkain, Oo, yan. ng processed food, di ba? Oo. Actually, yung tapa naman, lahat applicable yan, baboy. Diba? Oh, Yung masarap baboy yan. na karaniwan, yung Mas gusto ko kabayo, yung tapa. minsan kalabaw, hindi ba? Kabayo nga, masarap din eh. Oo. Tapang kabayo. Meron nagbebenta ng Masbate, marami yan sa Masbate. Masbate. Oo. Ang mahal naman po. Masbate. Grabe, eto na po. Pati ka natapos. Hindi kasi ako makarelate. Magbenta ka ng tapang. Sa amin nga, ang Pero gusto tawag mo ba yan kakain ng instant tapa? Hindi ko nakatikim ng Ganon? tapa. Sa mga fast food, meron ng tapa. Jollibee, may Yes, tapa diba? na yan, Meron. Hindi, pero yung Hindi pa nga tapa-tapahan pa lang yun eh. Kasi, Kasi medyo ang malambot bilis. pa. Oo. Dapat, Ang tapa kasi medyo matigas na dapat pwede. magganit-ganit. Chewy siya. Parang pag kakainin mo medyo Ay, ganon. lalawas ka. matipid na kainin, yung isang pirasong tapang kalabaw, pag simula mo ng kanin hanggat matapos ka ng kanin, yung pa rin yung inuuna mo. Hanggang ba, kinain mo ngayon. Hanggang hapon, yung pa rin eh. Pwede na ba pang ulam mag-ahali? Oo, kanin na lang ang problema. Kailangan i-treat natin to. Hindi, joke lang yun. Siya, ganito lang kalit. Oo, yun lang Nakakadalawang kanin ka na. Malasa kasi yun. Pwede mo siyang, halimbawa, i-hanger mo. Amoy-amoy mo lang siya, tapos may kanin ka. Naisip ko, i-hanger, isasabit dyan, susubo na kanin. Diba? Yung iba nga cellphone eh, o pan. Drying ano yun. Alam na alam po nila yung sabihin ginagawa. Kailangan magtipid na yun. Tapa. Ito po, tapa. Pork lean. Anong sabi ng pork lean, Sir Dave? Ano ma'am? Sorry. Pork lean. Ano ibig sabihin nun? In-slice. Hindi kasi ako marunong Di karne. Karne ng baboy. Karne ng baboy po. Yung karne. Karne. Pork In-slice. Okay? 1,000 grams. Ibig sabihin ng 1 kilo. 1 kilo. And then, kailangan natin ng rock Okay, sunod salt. nyo. Kakapin na lang Huwag po yung pino. Kasi yung pino, ayoko nang banggitin yung mga chemicals na nandun. Pero rock salt ang pinakamaganda. 11 grams lang po. Konti lang. And then, sugar. 50 grams. So ma'am, yung 11 grams natin o more than 1 tablespoon lang. O kasi, tablespoon, 10 pero grams. hindi yun, basta mas maganda dyan, tinitimbang mo. Hindi pwede yung tansyahan ng gano'n. Kasi pwedeng umalat yan. Pacham. Oo. Kung tawagin. Black pepper. Yung Ano? sugar ba? Brown or white? Mas maganda kung white. Pero option nyo na yan. Splenda kung gusto mo. Ay, may. Teka. Black pepper, 4 grams. And then, garlic mince. Bawang na Yung dinikdik. Mas masarap po yung ganon. 20 grams. And then, basil. Wow. Kung meron kayo makukuhang powdered na, mas maganda. Kasi 1 gram lang naman. Kung wala naman, yung sariwa, i-dry nyo. Tsaka nyo ngayon durugin. Didikdikin. Okay, Okay. water, 50 grams. Toyo, 40 grams. Suka, vinegar, 30 grams. And then, halu-haluin nyo lang yan. Mix. Lamalamasin. Yan. Babad nyo, or yung iba, pagkababad ng matagal, ilang beses ginaganon yan, maghapon, tsaka nyo idadry. Yahang.
para talagang sabi sa Tagalog namin ay tumiim. Yung pumasok, ma-absorb. Yung lasa. Sabi nila, manuot ang lasa. Oo, sa manuot. Tama yun. Mas ko doon sa manuot. Yun, manuot. Manood tayo ngayon. Nanonood. Manood tayo. Parang watch yan Manood. Manood kayo ng Farmer's Talk. Gusto nyo yung paminta, nasa sa inyo na ho kung dadagdagan nyo. So, ang output niya, again, 63 packs, 250 grams. Minsan sinasama na nila yung tubig, mas mabigat yon. Mga ilang araw po i-dry yan? Ha? Ilang araw i-dry? Pwede na po ang 2 days. Ayan, 2 days. 2 days dry. Sabit lang po siya. Air dry or? Syempre, dry nga. Dry. Dapat na Pwede mo ibabad. Hindi, pwede mo ibabad siya ng 1 day. Isang buong araw. Tapos, dahil nanuot na yung ano niya, tapos i-dry nyo. Air dry. Okay. Kala ko blow dry. Ingat din po kayo sa mga alaga nating pusa. Baka mamaya yung na-dry nyo, nawala na. Hindi, ganito nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede nyo isipit sa hanger and then sukluban nyo ng plastic. Kasi baka maano ng langaw. Oo, magkakaroon niya ng... So, pag sinukluban ng plastic, hindi na siya mahanginan, hindi na siya air dry. Hindi, joke lang po yun. Di ba lang yun na yung kontra yun, sa ano pa yun? Okay, so yun yung po yun. Pala yung kontrayon. Abangan nyo po. Medyo nagkainitan po ng... Yun po yung tapa. Last topic ko. Mas magkakainitan po next Tuesday. Kasi baka hindi na po kami Baka hindi na kami magkakaibigan pagtapos po nun. Magsasabunutan na kami dito. Pag may time. Ito pa po ang isa nilang panghuli. Slaughter recovery. Hindi ba nakita nyo po, binenta natin ay 33 kilos ang live weight. Pero kung pinroseso nyo siya, 13 kilos ang lean and fat. Okay? So, sabi po ng iba, ito mula po sa ilang nag-aalaga, sa live weight na 33 kilos, ang carcass weight niyan ay 25 kilos, more or less. And then, ang lean meat ay 12 to 13 kilos. Lean meat, So, kinuha natin yung lean meat, ang natira ito, skin, 3.46 kilos, bone, 3.5 kilos, ang head, na wala ng buto, 3.68, pinakita lang namin yung slaughter recovery, and then fat, 1.1 kilos. So, kung ginamit nyo yung karne sa tapa, yung mga natira, balat, chicharon yan. Chicharon. Okay? Bone, pwede sa sinabawan. Yung mga ganon. And then, head, boneless. Sisig, yung naisip ko dyan. Sarap yan. Tapos may beer. Inom yata yung... Para pa nga pampulutan yan And then, tsaka yung fat na 1.1 kilos, isama mo na sa head, yung mascara, and the sisig. Masarap sa sisig, yung medyo may taba-taba talaga. And then, last na po ito talaga sa part ko, meron pa po silang sasabihin. Ito po galing sa isang nag-post sa Facebook. Kung sino man po siya, salamat po. Ang kanyang ipunos na pagbebenta, sabi niya kasi, binebenta ko ang baboy damo ko na native na kinatay ko. Ito ang presyo niya. Per kilo, ang laman ay 250. Kaya kung ang choice mo, hindi mo gawing proseso, bebenta mo ng choice cuts, ang laman ay 250 per kilo. Mahal. Buto, 220. Ang pork chop, 240. Ang pata, doble Ang pata, unahan ay 180, ang pata hulihan 150, ang laman loob 120, ang atay 170, ang bitukang mura 110. Ngayon, kung bibili ka sa kanya ng bagong walay sa inahin, 2,000. So, nagkaroon po kayo ng ideya, no? Pare-pareho tayo. So, ang bagong walay sa kanya, 2,000 pesos. Mura na yan. Kasi yung iba, 2,200. Sa parting Pero may Bulacan. kaibigan tayo, nagbiro sa amin nung nasa San Rafael, between San Rafael tsaka San Ildefonso, Bulacan. Sabi niya, sa'yo na yan, hulihin mo lang. Naka-open. Yun. Hindi ka nakakuha. Hindi. Yun lang. Nadapa ka na siguro. Kung sinama mo kami, di... Kayang-kaya yun. Harangin natin. Balikan natin, rest back. Pero, any additional info? Sa biik ng puti tsaka sa biik ng native, pag biik pa yung native, mas maikli yung muso. Talaga almost flat. Pero yung puti, mahaba. Pero pag lumaki sila, mas mahaba yung muso. No, yung difference din po yun. Okay. Yeah. So, maganda ho. Ang pag-alaga ng native pigs, pwedeng pagkakitaan. Buhay, biyahero, kakatayin mo. Process. Process. And lutong ulam. Yun. Lechon paksiw. Sarap.
Gugutom na. Ayan. So, wala hong irereklamo yung iba na, ay, walang market ang native pigs. Meron, nasa discarding nyo lang, pero kung maghihintay lang kayo ng bibili sa inyong lugar, talagang aabutin ng siyam-siyam yan bago maging pera. Yes. Okay? Magsabi ka lang sa karinderya mo, native yung baboy na ginamit mo, iba na yung tingin ng mga kabayan. Oo. Tsaka, anong una nga dahil sa wala akong alam sa ganyan, sa agri, ang alam ko sa native, pag nilitsyon mo siya, itim din yung balat. Ibig sabihin ma'am, sunog. Kaya sabi ko, ayoko na native kasi akala ko yung balat niya itim. Hindi mo naman alam ko sunog. Pero hindi naman siya gano'n talaga kaputi eh. Hindi katulad sa standard. Hindi Medyo, may pahap yun na medyo, Brownish. Gray. dirty white. Parang gano'n ang kulay. Pero masarap talaga. Maglinis ng balat ng native eh. Para mas makapal yung mga threads ng buhok nila. Mas madaling Pag alsin. ginanon nyo, ma'am, matigas. Pero mas madali kayong tanggalin yun. Nagkatay na ba kayo ng Hindi pa po, hindi native? pa kami nakakaranas magkatay ng native. Magdanas ka para ilitsyon mo, pakain mo sa Dali mo dito. para makatikam tayo ng Sige, Pero tignan mo, basta kakain si Sir Dave. kumpara sa white, biro mo 4,950 live weight, 150 live weight. Oo. Oo. Di lalo na kung malaki yan katulad ng baboy na Fattener talaga na 100 kilos. Okay, so mga partners, any additional info that we would like to share with our viewers? Pwede nating pag-aralan po natin kung yung business po ba ng pag-aalaga o pagpaprocess ng native pigs ay para sa inyo. Pwede po kayo sumubok, pwede po kayo mag-post at magtanong doon sa mga iba nating mga netizens at mga kaibigan sa Facebook na willing din naman magturo. Pwede po tayo magtanong, huwag po kayong mahiya mag-post lang dyan. Yan, okay. Thank you po ng marami. Sana po nakapag-share kami sa inyo kahit konti pong kaalaman para po sa dagdag pagkakitaan at negosyo sa inyong kabuhayan, pamilya. Meron na po tayong technology, makakatulong po sa inyo. At kung may problema kayo, tawag lang po sa office. Yes, tawag po kayo sa 0917-540-8887 at 0917-875-4262. Sa Smart naman po, 0939-917-2858, 0939-917-2886 at sa landline po, 842-3003. At ngayon, narito na po ang ating Palengke Report. Yes. Yan, good morning po sa inyong lahat. Ito na naman po ako. Namalengke ka ba? Yan, namalengke ako. Bilis mo naman nakarating. Bilis mo nakarating. Actually, 4 o'clock ako nagising. Ayun. Yes. Para makabalik agad ako, para maihatid ko yung palengke report sa mga nakikinig sa akin. Kumbaga, sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa. Mapulang hasa. Yes. Ayun po, ang carrots po natin ngayon is nasa 80 per kilo. Patatas is 80 per kilo. Kamatis 70 per kilo, talong is 70 per kilo, repolyo 70 to 75 per kilo, Baguio beans is 80 per kilo, sibuyas is 80 per kilo, kalamansi, bumaba na, 80 per kilo na lang. Wow. Pero wala nabili. Bawang 70 per kilo, sitaw is 100 to 120 per kilo, okra is 80 per kilo, cauliflower is 100 per kilo. Ang palaya mataas, 90 to 100 per kilo. Sa baboy naman po tayo, laman is 220 to 210, bumaba na po siya. Okay. Buto-buto is 180, manok 150 per kilo, ito yung tumaas. Grabe. Yes, sa isda po, sobrang tatas ngayon, tilapia 105 to 110 per kilo, bangus is 180, galunggong is 180 to 200, tahong is 100 per kilo. Grabe. 60 pesos lang eh. 45 nga lang ngayon. Oo. Tindi, no? Ang bigas po natin, regular is 40, special is 74, premium is 46. Wow. Mura-mura Thank ngayon. you. Pero may tatanong ako sa inyo. Alam niyo ba yung kapag sinabi mong gulay na Tagalog at saka gulay na Baguio? Gulay na Tagalog? Gulay Tagalog, gulay Baguio. Actually, kanina ko lang din to nalaman. Ano yan? Ang sabi ng palengkera? Sabi ng palengkera, kapag sinabi mo daw na gulay Tagalog, yun yung mga ampalaya, sitaw, Yung bahay kubo. Kapag sinabi mong Baguio, yun yung mga carrots, patatas,
bagyo beans, yun yung mga ganun. Broccoli, yan. Sosyal. Yan po ang aking Ang celery. report for today. Okay. Thank you. Yung speaking yung manok, ang mahal ng manok, although na ang sa market, natin, ang mura, 50. 50 live 50 live weight. Kasi yan sabi kasi sa report na supply, ang dami nag-alaga. Production, Oo, overproduction, ang dami nag-aalaga. Ngayon, hindi naman sila mabili. Pero ba't sa palengke, dapat bumaba na yan. Dapat hanggat maaari, 100 pesos na lang. O kaya 95 na lang per kilo. Yes. Ngayon, parang hindi kayo madismaya, yung mga nag-alaga ng manok, kumita kayo mismo magkatay. Yes. Benta Oo. nyo, no? Pangalawa, process nga. sabi Oo, ni yung Sir ham chicken, masarap. Sarap. Tosinong manok, turuan namin kayo. Yes. Gusto nyo, napadali lang po nun. So, ito o kaya, yung pinakamagandang pagkakitaan. Lechong manok. Yun. Oo. Opo, meron akong kita pinsan. dyan. Doon sila umasensya sa lechong manok, yung Marinduqueños chicken. Hanggang ngayon, naglilitsyon pa rin sila. Pero hindi naman sila umano kasi baba ngayon eh. Hindi ko po sure, pero tuloy-tuloy pa rin ang production nila. Okay. Pero still, marami pa rin mga health conscious na mga tao, lalo na ngayon, na ang gusto lang nila talaga kainin, manok pa rin. White meat. Hindi, kasi kung halimbawa, maging puhunan mo, puhunan mo, production cost mo sa manok ay 80 to 90 pesos per head, no? So, nandun na lahat, andun yung ulo, balon-baluna, yung laman loob, yung paa. Ngayon, pag dinrest mo na siya, pera ulo, yung laman loob, tsaka yung paa, bukod nakita yon. O di syempre, ililit yung manok mo yan. Magkano ang isang, 220 yata? 225. O, yun. Ganon, di ba? Ang isang lechong manok. Konti lang naman ang puhunan mo dyan. May kalamansi, toyo lang, paminta dyan. Ayos na. Konti Yung chicken tanglad. Secret na Chicken feet is 90 per kilo. O, di bukod pang kita yon. So, kikita po kayo. Basta kayo na mismo ang magproseso, magbenta. Yes. Yan. Yes. Pag umasa sa biyahero, kung wala naman po talagang hahango sa inyo, So, nakikita kayo. namumblema sila sa market, simulan mo muna doon sa mga kamag-anak. Yun na muna ang i-market mo. Bahay, yun. Kapit-bahay, pag natikman nila, o di. Tama. Basta medyo gagastos ka ng konti, ipatikim mo muna ng konti-konti. Sample ba? Para malaman nila. Sa amin, i-sample nyo po para makatikim na kayo. Padala po kayo dito. O, di ba? Uhusgahan namin yan. Okay. So, salamat po. Narito naman ang next segment natin. Isa na namang punong-puno ng kaalaman, ang Siksik sa Liksik. Ayan. Wow, parang nakakabayan ah. Ganda ng tugtog. Alright. Isa na namang siksik na impormasyon ang ihahatid namin sa inyo ngayon. So, ang aming bibigay na impormasyon sa inyo ngayon is tungkol sa pumpkin or squash. Ang laki naman ng kalabasa na yan. Malaki pa sa kotse. Laki ah. Kasi alam nyo ba na ang pinakamabigat na pumpkin or heaviest pumpkin, world record ito In the world. Yan, is nung 2016 sa Ludwigsburg, Germany. Ang timbang nito is 1,190.49 kilograms or 2,624.6 pounds. Wow! Laki makakita ng ganun kalaki. Oo laki, no? nga. Ang hirap hiwain niyan at balatan. Kaya nga. Pero ang sabi ni Carl Nicholas, isang plant evolutionist, no? Sabi, in theory, any vegetable, any fruit can grow to many more times than what we normally see. bigger. So, possible talaga makapagpalaki tayo ng ganon. Yun nga, syempre, namimili sila ng seeds na may good genetics. So, yun, para makapagpalaki. Actually, nung pakita yung seed niyan, yung hilalaki nyo po, tignan nyo. 3/4 ng hilalaki nyo, ang seed niyan. Oh, laki. Ginamit. Ang sarap nan, di ba? Nakakabili tayo nung yung Buto seeds. ng kalabasa. Oo, di ba? Kinakain natin yung, ano nga yung tawag? Ayun. Di ba? Ang laki no, isa lang no, baka. Ang hirap balatan no. Para magka-idea sila, pakita natin yung picture nung nanalo. Yan. Yan. Ito po yun. Ayan, yung Yan. 600 Grabe, yung nasa gitna. Grabe, napakalaki Ayan. yan. Oo, Star yan. size. 8.6 pa. Oo. May 0.6 pa. Sa barangay lang makakakain yan.
Gaano kaya karaming yan pagka ginulay natin? No? Saka yung buto na, ko sa buto no? Sayang yung buto. Ano kaya yung lasa? Hindi, Diba kapag yung buto, disulit, isang balata, malaki kakainin. Oo. Diliit din. Yung lasa niya. Ang tanong, paano mo babalitan? Yes, paano yan? Ang dami kong magagawang tinusok na yan, yung vegetable na Sarap ng soup. kalabasa. Masarap ang soup na. Yan. Pumpkin soup. Sabi nila, after niyang mga ganyang contest or festival, pwede naman siyang kainin, pero hindi nila nire-recommend kasi, Talaga? parang puno na siya sa, high water content na siya. So, parang wala na masyadong lasa. Matabang na siya. Sabaw na siya. Sabaw na. Paano yun? Anong gagawin nila dyan? Hintay nila hanggang sa makuyot? Hindi, maganda yan sa Halloween party. Di uukaan mo yan, tapos di ba? Yun yung may mga, di ba? Ayun, may ano pa rin naman. Oo. Ayan. Mahirap din magpalaki ng ganyan, although may kakayahan lumaki nga. Kasi, minsan, pwedeng mangyari na malapit na yung contest, nabulok yung tanim mo. Oo. Or biglang, di ba? Oo, saka kailangan dyan talaga maganda yung sustain ng sunlight para mas madaling lumaki. Sabi nila may season sila kung kailan sila nagtatanim. Parang fall season, parang mga around April. Tapos, In time of the contest? Yes. Tapos parang ma-reach nila yung full size nung ganyang pumpkin. Mga early October or late September, mga ganun. So talagang hindi yan mabilis. Ano yan? Sinabi ba kung nagbibigay sila ng pataba dyan o hindi? Hindi naman din detalye. Kasi ang daming pataba. Pero doon sa napanood natin, marami silang patabang nilalagay. So yung may stages dyan, diba? Pag seedlings pa lang, marami silang nilalagay na potash. Potash. Tapos, may sorry baka, hindi ko na uulitin, baka ma-pronounce ko no? Tapos may stages sila doon, hindi lang yun, maraming fertilizer, bawat, nagtitrim sila, tinitrim nila yan. Ang daming, masalimuot, kumbaga, magawa. Ginagawa nila yan para lang sa competition. Oh, yes. At saka, yung isa natin, paano natin madidetect yung, kung ang female o male na flower ng yun. Ano yun? Ayan, ganito po yan. So, yung male na bulaklak ng kalabasa, makikita nyo yung mahabang stem. Yan, mahabang stem. Yun ang male. Tapos yung female, yun yung maliit lang na meron siyang, dito, parang buto sa ilalim. Yun ang female. Di ba namamalengke tayo? Di ba nakakabili tayo ng bulaklak na? Kasi paborito ko yan Usually makikita mo yung binebenta nila mahaba yung stem. Male yun. So, yun inaalis nila yun kasi hindi naman siya talagang lalaki. Yung mga bunga. Female lang yung nagiging bunga. Yun. Di ba meron karong sinasabi nyo sa probinsya? Yun ang ginagawa namin doon. Mga bata pa kami. Kapag nag-ano ng kalabasa. Yung lalaki nga, yung diretso siya. Diretso. Yung babae, yung medyo may kulot-kulot. Tapos ginagawa namin, tinatanggal namin. Ingatan mo pag sinasabi mo, ha? Ingatan mo. Teka lang. Hindi, ganito yan. Hindi. Ikinikis-kis po yan. Kinikis ka, yes. Kasi yun yung sinatawag na pollination na natural. Open pollination. Yes. Actually. Tsaka, ayun, marami tayong benefits na makukuha sa pumpkin. Highly nutritious to. Talaga? Rich in vitamin A. Yun, sa mata. For di ba may good eyesight. narinig tayo? Lutein. Yes. Lutein. Actually, kumain po kayo ng mga bulaklak ng kalabasa. Ayun, masarap mayaman sa lutein. Yes. Yan. Gusto ko yung nilalagay sa munggo. Ay, sarap. Sarap. Munggo. Pwede natin ilagay. Calories to, so pwedeng mag-promote ng weight loss. Sleep. Yes. So, mga nagda-diet dyan, araw-araw, wala namang problema kumain ng... Kaso, bibihira sa palengke ngayon ng nagbebenta. Yung bulaklak ng kalabasa. So, kung puputol sila ng bulaklak, dapat yung mahaba ang puputulin nila. Yes, kasi yun ang male. Oo. Dapat mga lalaki yung puputol. Basta, ang mga lalaki, ano mo natin, medyo mahaba. Yan. Basta pag mga lalaki talaga. Mabanggit ko lang din dun sa may sa water content na sabi mo. Ang kalabasa pala is mayroong 90% water. Yes. 90% siya. Yun nga sabi niya, mababa sa calories at saka siya, minerals in iron, potassium. Yes. Ang description nga sa pumpkin, kasi galing siya sa Greek word na pepon, ibig sabihin large melon. So, yung pala yun, melong amoy. Melon. Pero ano kaya yung scientific name niya?
Squashy. Species. Research ni Miss Sheila. Hindi, alam ko yan. Yan yung Cucurbita maxima. Ayun. Wow naman. Parang nakita ko pa. Sinunahan ko lang talaga siya. Open sa mata mo. Tinanong ko talaga yung para basahin ni Dara. Ala ko copy naman, ka eh. Oo. So, maganda rin pagkakitaan po ang kalabasa kasi kaya marami nagtatanim niyan, matagal pong imbakin. Yes. Kaya lang, kapag iniwan nyo na yan, madali na po siyang mabulok. Oo. Because sabi nga, ilang porsyento? 90% Ang po tubig. moisture, oo. Pero Ayan. since yung healthy nga rin siya kainin, tapos mataas din yung nutrition, try nyo po yung mga iba gawing soup kasi hindi lahat nagpapapit. Oh, yung sarap yun. Masarap po ang pumpkin soup. Pero yung iba hindi kumakain ng kalabasa, ayaw nila. Yung Malapsa iba, kasi. kasama po ako doon. Oh, yun. Nasa kasi matamis. Masarap. Kaya Masarap sabi- yun. Pero hindi ka nagtutusok ng mga bilog-bilog. Yung mga bilog-bilog na gulay na, yung kala mo fishball pero hindi. Hindi. Kalabasa yun. Minasa, tapos nilagyan ng konting down-down. Nilalagay yun sa okoy eh. Oo, kalabasa. okoy Ay, din. nakakain na pala ako. Oh. Hindi mo lang Kalabasa yun. Nalusutan ako. Oo. Okay, so yan po mga kaibigan ang ating mga information and now we go to our friends bago po yung ating Q&A. Yes. Ma'am Judes, good morning po sa inyo. Yes. Hi, Juday! Kumusta ka Morning. na? Umuwi na ba yung asawa mo? Yan, si Arnel Soria Carullo. Good morning po. Mayla de los Trias Bautista, good morning from Hong Kong. Yes. Si Robin Galope. Alan Duque, good morning po sa inyo. Good morning. Sir Bong Skirod, watching from Taiwan. Good morning. Anita Hiponya, good morning. Joel Garcia, good morning po sa inyo. And Sir Alan Bakay, good morning Team Atobi. Another informative discussion na naman. Watching Yes. from KSA. Thank you, Alan! Thank you. Ninong Shirley Abejero, good morning po. And Jackie Escuadro. Camilo Dakal. Dakal siya. Malaki-malaki. Ano nabili ng Atobi Atobi sa sa Cebu Cebu? area. Tawag lang po kayo sa office. Hindi, pwede natin siyang I-message na lang i-message. natin. Kasi hindi po namin hawak ngayon yung number. Mga reseller ako. Yes po, si Sir Layo Berto Benjamin. Magandang umaga po, Sir Dave, at magandang umaga rin po sa mga Kala ko maganda ang kasama mo. Magandang kasama nyo, ang Team Atobi. Ayun! Ulitin mo ulit. Ulitin mo yung second ano doon. Yan. Magandang umaga po, Sir Dave, at magandang umaga din sa magagandang kasama nyo. Yes! Ayan. Yun. Isa ulit. Isa pa. Ate, tama na. Ang tanong, nasan ako dyan? Nandun din ba ako sa nagagandahan? Salamat ka, Berto. Miss Biminda, Dalmasyo. Dalmasyo. Good Ay, morning. pangalan ng nanay ko. Yan, Kay Ma'am Ma'am Elena Elena Kabanayan, good morning. Nicanor Valencia Pasco. Good Ma'am morning po. Divina Si Apostol. Divina Good morning. Candy. Apostol. Yan, Sir Arnel Soria Carullo, nag-alaga din po ako ng native pigs. Pakishare din po ninyo ang copy ng handout ng inyong study. Good morning to all. Yes. Okay po, may message po namin kayo. Pao Ignacio, Si good Sir morning. Pao Ignacio, kumusta na po, sir? Ang mga hinahangong baboy. Okay. Ronald Ruiz, good morning po sa inyo. Yes. Albert Eusebio Samonte, good morning po, Atobi. Okay lang po ba ipakain Sa mga alaga alaga. natin yung black soldier fly? Wala pong masamang epekto sa livestock natin. Yun po, salamat po. Yes. Yes, kung ipapakain natin sa mga manok, okay lang. Pero sa hindi pa natin na-try ko doon sa mga livestock o baboy. Oo. Yan po. Pero ano po ba yung black soldier fly na yun? Na-discuss na natin Oo. dito yan eh. Mas Okay. mahaba siya. Na parang langaw. Pero mayaman siya sa protina. Yes. But then of course, hindi sustainable. Yes, oo. Pwede pa kayo pag meron kayong produce po, pero hindi Kailangan siya sustainable. I-culture mo siya. Yes. Okay. Kukulture mo. O, Jing Merto, good morning po sa inyo. Next. Sir Rolando Pareño, good morning. Yan. Morning. Okay, inaanyayahan po namin kayo sa libreng seminar, pero 25 seats lang po ito. Simula po sa February 9 and monthly thereafter. Ibig sabihin po, February 9 po may free seminar sa lobby ng Atobi office. Ang topic po ay bakit praktikal na magpakain ng 1:5 hog budget feeds. 25 upuan lang po. Ngayon, kung merong hihigit pat magkasya sa lobby, okay lang po yon. Meron na po mga nagpalista, kaya first come, first serve. Yes. But we have a rule here para po mas disiplinado tayo. Yung nagpalista na hindi po darating ay pagbibigyan muna natin yung susunod pong magpapalista. Okay. So, kumbaga, pag susunod na March,
At pagpapalista kayo, hindi po muna. No? Bibigay natin yung seat sa iba muna. Okay. Okay, so magpalista na po kayo. Yan po ay libre. Wala pong membership fee. Walang registration fee. Palista lang po. Yes. Pupunta lang po kayo dito. Aha. At siguraduhin po talaga na nagpalista kayo na pupunta po. Kasi Opo. sayang yung slot na gustong-gusto yung iba, hindi sila makano kasi na Puno na. naka-reserve na. Mabilis Oo. kasi mag-type eh. Yun. Ayun. Okay po. At meron tanong si Ryan Lahara Onira. Sabi niya, hindi pala tanong to, sorry po. Sir Ryan, thank you. Good news pala ito galing sa kanya. Ang message niya nung una, nung December 19, eto po, dun sa inahin na 5 days na umanak. 5 days na raw ng anak. Nung ikatlong araw, ayaw kumain. Nakaatobi po siya nung simula pa, dumalaga pa hanggang manganak. Ano kaya ang dahilan ng hindi pagkain? 2 days na hindi kumakain at umiinom. So ito po ay, pero nagpapadedi daw sa mga biik niya. Ngayon, pinayuhan po yan ng Team Atobi, 2 tables po na Atobi. Ito ang kanyang feedback today. Today lang po Okay na sir yung inahin, for update lang po. Saka ang lakas ng mag-produce ang gatas dahil sa Atobi. Congratulations. Kahit dumating yung point na tumamlay, dati sa pagkain, hindi siya naubusan ng gatas at pantay-pantay na po ang laki ng biik. Wow, Congratulations good. po. Thank you, Ryan. Thank you po. Congrats. Yan. So, yun po ang ating good news. Once in a while, pwede nyo kaming balitaan. Pero yes. sa iba po, ang initial po namin talagang tinuturo pagka medyo may kakaibang nangyayari sa ating mga alaga, yung dosage na tinuro po natin ng ating magaling animal nutritionist na si Mayora Ana Batchar. Yes, may kuya, may. Yung 2 tablespoon ng atogi, halo natin sa tubig, 2 teaspoons ng atogi, halo natin sa 2 kutsarang tubig, tapos haluin po natin at yung gumamit po tayo ng syringe tapos i-force feed po natin. Yes. Tapos after po niyan, dapat pinapakain pa rin po natin para meron siyang nutrition na pinaprocess. Tapos ulitin po natin siya every 4 hours. Tuloy na lang po para hindi na po kailangan babasta-basta. Okay. May tanong pa po si Reynold de Guzman, kailangan pa po bang bakunahan ang native pigs? Kasi minsan nagka-hog cholera po ito. Kung meron silang may outbreak sa lugar nila, mas maganda na pwede nang bakunahan yan. Pero i-maintain po natin yung atobi para mas hindi mag-spread pa yung virus or yung bacteria, yung disease doon sa mga native pigs. Yung bang dosage sa puting baboy, pareho lang din sa baboy na native? Yes, pareho lang po yan. Okay. So, yan po ay ilan sa mga tanong. Okay. Good morning, habol, si Andres Badua. Yan, good morning po sa inyo. Ayun. Okay, may message po namin kayo. And then, bababa natin ng kaunti. Si Jing Berto, hi, hello, good morning. Yeah, si Perlita Tolantor. Si Sir Crispy Montañez. Lita Tolantor, good morning. Yes, good morning. Si Sir Crispy Montañez. Yan, yung papa. Hindi ka sa Crispy Pata, ha? Na ano ko kasi yung topic natin yung chicharon na balat ng native. Si Sir Crispy Montañez, sa Tunasan Muntinlupa po kami, and mag-message lang po kayo sa amin para maisama po namin kayo sa aming listahan para sa seminar namin. Yes. Office address po natin kung saan gaganapin. Yung sa office address dito sa Boulevard Street, Villa Carolina, Tunasan Muntinlupa. 1. Villa Carolina, 1. Importante yung 1, ha? Shoutout lang ako sa mga kaibigan natin sa Oriental Mindoro. Medyo nasalanta kasi sila ng nakaraang bagyo. Sana okay po kayo. Tapos kung may requirements po kayo kung paano matulungan yung ating mga alaga para syempre makabawi-bawi naman. Oo, yes. Message lang po kayo dito sa Facebook page natin o kaya tumawag sa mga telephone numbers na naka-indicate dito sa baba. Yes. Grabe doon yung lampas bahay, ang baha. Grabe. Oo, sa Nauhan. Actually, nung mga 2004, pag dumadaan ako sa Nauhan, kasi bumabagyo, first time ako nakita ng baboy lumalangoy. Oh. Pero buhay, oo. Sa ibabaw ng tulay pa to, ganun kataas yung... Ano ba yan? Native o puti? Puti. Okay. Okay. Alright. Ingat po. Ito po ang recipe, additional longganisa. Yes. Yan. Sulat. Pero ito po ay yung style. Marami kasing style, di ba? May hamonado, may ganito. Ito, style yung may suka. Okay. Okay. Longganisa, ground pork, 700 grams. Pag ginawa nyo po ito, normally, nagpiprito muna kayo. Kunyari, pambilog kayo ng isa, tapos iprito nyo, tikman nyo.
Pag gusto nyo, ay, gusto ko mas matamis, lagyan nyo ng matamis. Ang dagdag. Pag gusto nyo mas maasim, lagyan nyo ganito. Wag mo na maalat, ganito. Huwag mo na ilalagay sa ano. Wag mo na. Oo. Sa kanin. Oo. Kasi magkukulang kanin mo, sigurado. Longganisa po, ground pork, 700 grams. Yung taba, pork fat. Alam niyo ba yung pork fat niyan, yung nandun sa may bandang ribs, yung makapal? Yon, tinatanggal yung laman doon, tsaka yung buto. Tapos, kakayarin mong pag ganyan ang dating doon sa balat para tanggal yung buong balat, di taban-taba na yan, ano? Tsaka mo hahati-hatiin yan. Mas maganda kung hiwain nyo, wag nyong gilingin. Kasi pag giniling nyo, durog yan. Wag mamantika yan. Mas maganda hinihiwa na mga cubes. Hiwa lang siya. Cubes sa maliliit. Yun ang isasama. Opo. Okay. So, pork fat, 300 grams. Gusto nyong mas marami ang laman, di tagtagan nyo na lang. Balansin nyo na, babahala kayo. Rock salt, 12 grams. Asukal, 50 grams. Paminta, durog po ito. 2 to 3 grams. Kung gusto mas maanghang, dilagyan yung 5 grams. Okay? Tapos yung garlic, pwede pong mince, pwede rin isama nyo sa giniling na karne. Ang kailangan po natin dyan is 100 grams. And then, suka, 30 grams. Sabihin yung bigat niya parang 3 kutsara. Yes. Toyo, 20 grams. Water, 6 na po, 60 grams. Kasi importante may grammar ka. Yung timbangan po na hanggang 2 kilos. Pero pipiliin nyo, yung wag yung flat, yung ibabaw, yung may ganon. Para maisupot mo. Kunyari, supot mo sa plastic yung tubig, tsaka mo timbangin. And then, kung gusto nyo po ng binder, starch. Kunyari, potato starch, 15 grams. Ito, ma'am, yung pinapasok sa intestine? O ito yung skin? Pwede po kahit ano. Okay. Pag nag-skin kayo, Skinless. kakayurin nyo muna yan. Magsimula tayo sa simula. Bumili kayo, halimbawa, meron kasi minsan tamad na, okay, ipipresyon kayo sa palengke na, ay, yung kayot na ho ba? Hindi. Pag kayot na, syempre may dagdag na cost. Pag hindi, binili nyo yung buo, kakayurin nyo ng kutsara po. Yung kutsara ipaplat nyo. Pukpukin nyo na talaga. Siya yung design pang ganon. So, ikayod nyo una. Ayan, siyempre, unti-unti yan kasi huwag nyo itodo ng diin kasi mapupunit, bubutas. And then, susunod, padaanan nyo ng tubig sa gripo. Sahod yung ganon, siyempre, bibilog-bilog yan. Hanggang sa ilabas yung tubig. Kayod uli. Sa pangalawang kayod, makikita nyo talaga medyo malinaw na siya. Parang yung sa lobo. Ayan, yung manipis. May isa pa akong dapat, sige. Yan. Ayan, yan. Okay. So, nakayod nyo na, padaanin nyo na ilang beses sa gripo para malinis na siya and dry nyo. Yung iba, sa dami ng order, patitik-tikin lang yan, lalamanan na. Iba naman sa Lucena, talagang dinadry nila. Air dry. Tama siya pag gumamit kasabay nung bago mag-final wash, asin, lalagyan sa loob, tapos ginaganon. Oo, that's one way para malinis ang gusto, madisinfect, yan. Okay, so yan na po, malinis. Pag ginanon mo yung bituka, makikita mo yung kabilang tao. Okay. Yun yung malinis. Okay? So, large intestine po yan. And then, ready na siya. May nabibili pong embudo, stainless, para dyan. So, ipapasok mo. Nyari, ito po yung bituka. Ipapasok mo yung embudo. Kasi yung embudo mo, merong mahabang ganon. Doon mo i-shoot yung intestine. And then, pag nagpasok ko kayo ng karne, lamas na ho ha. Nga pala, doon sa paglalamas ninyo, kasi sabog-sabog yan. Pag hindi kayo naglamas ng mabuti, maaaring may maalat, may matamis. Tama. Okay? Paano nyo malalaman kung kailan kayo hihinto? Kunyari, isang batya po yan na malinis. Pag nakikita nyo yung paghalo nyo, kasi ang paghalo po niyan ganyan. Yan, pababa. Pag ginalo nyo, sabay ganon. Lulusot to sa magkakabila, kaya dapat malinis ang kamay nyo, ha? Lulusot yan sa magkabilang mga... Pakiusap po, maghugas muna po ng kamay bago lang. Oo, malinis ang kuko. Or, gagamit kayo ng gloves. Okay? So, pag nalamas nyo na at hindi na dumidikit ang piraso ng karne sa batya, okay na yun. Okay na siya. Okay. Dikit-dikit na siya. Sa mga inchik, ang ginagawa nila, kukuha silang ganyan, tapos babalibag nila. Ganun lang ang paghalo nila. Kahit sa siomay, ganun gawa nila. Kunyari, isang bowl ka, ganun.
Hindi. Nandun yung sarap nun eh, no? O yung paghahagis nun eh. Pag nilagay nyo na po sa imbudo, kunyari, dumakot kayong isa, igaganyan nyo lang para ilulusot sa butas. Tapos po, gaganin nyo muna yan. Ibababa nyo. Sabi, ito. Halimbawa, pipindutin yung ganon, bababa siya. Maglalagay na naman kayo. Ito ho, pag may lobo, meron kayong aspile o karayom, tusok-tusok lang. Para hindi Yes, may lobo kasi, puputok yun. Tsaka hindi nyo na may uusog yun. So, kung mahaba yan, hanggang doon, naabot yung inyong pagpiga. Ang sikreto na hindi pumuputok na langganisa para may suhi kayo, kailan lamas na lamas yan. Yun ang tandaan. So, yan po ang ating Halong-halo. Miss, dadagdag po ako. Yung sinasabi po ni Miss Ann na yung embudo, meron pong may embudo na sa dulo may straw. Ubusin niyo po yung intestines, saksak niyo lahat doon. Tapos, pagka Yes. yun, dahan-dahan gumagalaw. Yes. Para Yes. hindi na Oo. titiga pababa. So, Tama medyo yun. mahaba siya. Tama yun. Tapos saksak nyo na lang. Yun, tips lang. Baga parang natitrim na gano'n yun eh. Yun, Okay. tama po yun. Okay. So, yan po ang ating mga kabuhayan tips na rin sa inyo. Yes. Sama-sama na po yan. So yan, yung gusto mag-process, research din po. Tapos kung may timpla kayong kakaiba, mas maganda para makilala kung ano yung brand nyo. Yes. Kasi iba-iba yan eh. Pwede kayong magnegosyo. Longganisa ng iba't ibang. Ito, hindi ko magawa kasi ito eh. Longganisa ng iba't ibang lugar. May longganisan Lukban. Yeah. Vegan. Yun ang pinakamasarap. Tagalog. Vegan. No? No? Nueva Ecija, Batangas, Laguna. Lahat ng klaseng longganisa meron kayo. Syempre masarap yun sa Laguna. Isang difference do sa vegan, hindi siya giniling, ma'am. Tinadtad. Tinagtag. Syempre malalaki Halo yun. sa empanada. Yes. Diba, yung Yes. Kaya, bakit siya ganun? Di ba, Maliit ang lang. laki-laki. Pag binarito mo, parang malapit Lumiit sa na siya kalahati talaga. eh. Ito na lang. Oo, isang subuan lang yung kulang pa. So, kung ngayon nyo gumamit ang bituka po ng baboy, yung large intestine, pwede naman yung mga foil or wax. Ayun. Ibibilot nyo lang. Or pumunta kayo sa palengke, meron silang plastic naman na mahabang ganon. Tapos ibubuhol mo lang, susunod naman. Matyaga ka lang. Oo. O kaya yung skinless. Skinless longganisa. Ganun lang. Okay, so maraming salamat po. Sana kami nakakatulong sa inyo. Yan. Yan si Sir Arnel Aragon. Tunasan lang po ako. Pwede ba ako umaten? Yes. Opo, pwede. Pwede. Balista lang po tayo. So, ililista na natin si Sir Arnel. Arnel Aragon. At saka si Pang-sampu na po kayo. Saka si Konti na lang, Crispy. lalakad na. Crispe. Hindi na lang. O, yan po ay February 9 ha. February Sabado. 9. Bali 11 na. Yan. Sabado, 10:30 ng umaga. Ayan. Dala kayo ng baon nyo. Yung farmer stock po yan. Ayan. So, Makikita niyo po yung nagagandahan tsaka nagagapuhan nating anchor dito. Yes. Ayan po, Siningit pa rin. monthly na yan. Ayan. So, February 9, ano bang week yon? Second week ba yon? Second week. Natin. Second Mananatili na po yan para lagi nyo maisip, ay naku, meron tayong libreng seminar sa Team Athlete. Second week. So, every second Saturday of the month. Simula po sa February. Ayan. Abangan nyo rin po yung topics na i-discuss. Hindi naman po kailangan na gusto nyo yung topic o yan yung alaga nyo. Pwede po may bago kayong matutunan o bagong alagaan. Ma-discuss naman po sa monthly schedules natin. Opo. Okay, so, yung pong longganisa pa pala, meron pa ako idadagdag. Kung gusto nyo po yung style ng Blumentritt, sa Blumentritt kasi kami, magbababoy. Ang ginagamit namin doon para mabango ay yung hindi, Oregano. yung nasa nakabote. Oyster sauce? Hindi. Kaya mo yan? Naghalo na po kasi siya ng longganisa. Ano yun? Yung anis. Ayun. Anis. Nakabote po Nakakaanis yun. naman, no? Mura lang po yun. Nakakaanis. Yun na yun eh. Mga 20 pesos lang yun. Yung po ilalagay nyo para mabango. Oh, yung iba oregano nilalagay. Oo. Sa may yan naman parting... special yan. Sa may ano nga yun? Quezon. Hindi pa. Chaong. Lalagyan ako pag nagawa ko. Iba pa yun! Iba pa yun eh! Ano pa ba yun? Basta, yun. Ako may Hanapin sarili nyo na akong lang. recipe pag gagawa ko ng longganisa na mabango. Diyolok ba? Talagang pen shop. Ang Quezon. May sarili akong recipe, ma'am, kapag gagawa ko ng longganisa na mabango talaga. Ano? Lalagyan ko ng bench. Sige, kung Nililigit ako.
commercial Pero kung yan. may maisip kayo, o kaya try nyo, gumamit kayo, no? For example, rosemary, iba't ibang herbs na yes. pwede ihalo. Try nyo. Yes. Parang Sa siomay nga, ang dami nang ine-experiment Yes, eh. opo. Okay, Arnel Aragon, February 9 po sa Villa Carolina 1, tabi ng Lyceum. Opo. Yes, opo, dun po. Hindi po tabi, lalabas pa ho kayo Lagpas pa po doon. kayo. Kasi yung katabi, gate 2. Oo. Isa sa gate 1. Gate 1 po yun. Villa Carolina 1 po. Carolina. Okay po, maraming salamat and ini-enjoy namin kayo na sana po ay pumasok kayo sa aming website para sa dagdag impormasyon Yes. at Facebook. Yung website address po natin is www.atobianimalg2.com. Yan. Tapos yung Yes. replay, sir, saan natin mapapanood yung replay? Mapapanood po na nyo yung replay sa ating Facebook account. Huwag nyo pong kalimutan i-like yung aming Facebook account na Yes, is www.facebook.com/atovinanotech. Yeah. Yes, opo. Tsaka huwag nyo pa rin pong kalimutan yung aming YouTube account. www.youtube.com/atovinanotechnology. Huwag nyo pong, pag nanood po kayo ng video, huwag nyo pong kakalimutan i-click ang share and subscribe. Yes. Libre po yun, wag po kayo matakot. Okay. Next Tuesday naman po ang ating paksa. Uy, tandaan nyo, may kontrayon doon Uy, abangan nyo. Abangan nyo po Bakla, yun. Baka nyo, wala lang kami dito noon. May babawi. Yan po. Si Babawi Ma'am kami, Irish. talo kkami talo. Si Ma'am Irish. Okay, ang ating paksa sa Tuesday ay ano ang teknik ng kumikitang manggahan? Yan. Napapanood niya, mangga ngayon. Oo. Sarap. Yan po ang ating papaksa. Meron text message si Mr. Yes, Irish. sabi po. Irish. Yan. Irish Ma'am Spencer Ari, sorry. Yan, Ma'am. good morning po, Team Ato V. Kumusta na po kayong lahat? Na-miss ko po kayong lahat. Oo nga. Namiss po namin kayo. Ngayon lang po kayo ulit nanood Effective po talaga ang Ato V at 1:5 hog budget feeds. Maraming salamat po sa tulong nyo at dagdag kaalaman. God bless po sa inyong lahat. Pa-shoutout kay Part Yen Pacolor Penan. Yes. Yeah. Kamusta po? Kami yan, Pacolor. Sayo-sayo naman po dyan. Yan. Happy New Year na. Okay. Ma'am Ana, meron po tayong isang nakakausap sa Facebook na medyo medyo gusto niya sumubok ng 1:5. Ang kanyang nagiging problema lang is iniisip niya 650 ang nagiging shipping fee na lumalabas doon sa kanilang lugar. So, parang nag-iisip siya kung masusulit daw ba? Yes, masusulit siya. Kasi actually, meron tayong ginawang computation about yung kasama yung AP Cargo shipping. So, kung 650, lumalabas po yan na pagpalagyan natin 65 pesos yung 1:5. Pero kung computing po natin yan, hindi pa siya lalampas ng 16 pesos. Parang almost 15 pesos per kilo lang. O, kita nyo, kung ganun lang medyo ma-intimidate agad kayo, hindi kayo makakatipid. Yes. Oo. Yung iba nga po, monthly siyang nagpapadala. Magkano yun? 25 kilos nga lang yun eh. Hindi naman nagrereklamo. Hello po kay Sir Joe Ortega. Hi, Joe! Yan po. Cebu, no? Cebu. Yung regular Caesar. Tapos, natin, suki. Yes. Din po tayo dun sa mga bus companies na nagki-cater ng cargo only kasi maabot po yung tulong namin o yung products, yung technology sa mga provinces, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Sa mga bus companies dyan. Yes. Tapos dun sa mga gusto pong mag-inquire at kung paano magpapadeliver ng 1:5 hog budget feeds sa inyong lugar, na kung pwedeng pick upin nyo lang po sa mga bus terminals, sabihin nyo po sa amin kagad kung ano yung mga bus terminals na meron po dyan. Huwag po sana bus stop kasi minsan nalalagpasan eh. Oo. So, yung bus terminal po talaga kung saan pwede mag-iwan ng cargo, tapos may corresponding na bus terminal dito sa Metro sa Manila. Yun. Kaya nire-require talaga natin na terminal to terminal Yes. para sa safety po ng ating mga guests. Okay. Yeah. Tama. Tapos, pag makipag-coordinate lang kayo sa office kasi ini-schedule natin. Yes. Yes, opo, Oo. schedule po kasi yan. Oo. Yung iba kasi tawid dagat. So, we're trying our best. The team at to be is trying our best para po naman makarating sa iba't ibang panig ng ating kapuluan ang ating produkto po na nakakatulong para makamenos kayo. Tapos yung sa mga kaibigan natin nagla-livestock, poultry, piggery,
try nyo rin po magtanim ng mga, sumulad natin sa gulay, yung mga mabilis harvest, yung mga pechay, Yes, oo. sa buwan, pwede nyo nakainin. Para yung waste nyo po, pwede nyo i-delay o gamitin as pataba sa ating mga halaman. Huwag kayong ma-intimidate sa ASF. Yes. Mag-alaga kayo. Para yung kakainin ng pamilya nyo, sigurado. Yes. May dagdag kita pa ho, no? So, yan po, kami po ang Team Atobi. Nagpapasalamat lagi sa inyo. Sa tuwing panonood po ninyo, yung mga viewers natin, thank you po. Yes, Thank you ng marami. No, lagi kayo naririyan. At saka yung ating mga nagte-text, thank you ng marami po. Sana po lagi nyo kami sasamahan tuwing Farmers Talk Martes at Sabado po para sa dagdag kaalaman. Yes. Umaga po. Kami po ang magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng ating mga Atobi friends and new friends. Yes. Team Atobi will continue to educate, Share. And inspire. Bye. Happy weekend. Enjoy! Bye-bye po. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.